Lagda na lang ng Pangulo ang kulang para maisabatas ang panukalang iurong sa susunod na taon ang barangay at SK elections na dapat ay sa Disyembre. Nagsisihan naman ang Senado at Kamara sa kung bakit hindi naisabatas ang panukalang dagdag sahod. Saksi si Maki Pulido. Paasa ang turing ng mga labor groups sa sinapit ng panukalang umento sa sahod. Kahit kasi pumasa ang magkaibang bersyon ng Senado at Kamara sa kani-kanilang plenaryo, hindi ito napag-isa sa pagsasara ng 19th Congress kahapon. Grabe ho ang nararamdaman naming galit. Dinidribble lang ng Senado at saka ng Congress yung legislative wage increase. Parang nagamit na kami sa eleksyon eh. Nagkaturuan kung sino ang may sala. Sabi ng Senado kahapon, kasalanan ng Kamara dahil gipit na sa oras nang ipasa sa kanila ang panukalang batas. Ayon sa Kamara, ang gusto ng Senado ay tanggapin lang ang bersyon nito na 100 pesos na dagdag sahod. Handa rin nila ang Kamara na sumalang sa bicameral conference para pag-isahin ang kani-kanilang bersyon. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. 200 pesos man o 100 pesos ang legislated wage hike, tutol ang economic managers. Dahil dagdag gastos nila sa produksyon na magpapamahal ng bilihin. Sabi ng KMU, sa halip na ipatong ang cost of production sa aumento ng sahod, ibawas dapat ito sa kita ng malalaking kumpanya. Ang maliliit namang mga negosyo dapat alalayan ng gobyerno tulad ng pag-alalay nila sa mga foreign investor. Aware kami na dapat hindi siya matranslate sa inflation. So paano yun gagawin? Dapat ang binabawasan yung tubo ng kumpanya. Binabaliktad nila yung argumento. 1989 pa huling nagkaroon ng legislated wage hike sa pamamagitan ng RA 6727. Dahil din sa batas na yan, nabuo ang mga regional wage board. Ang gusto ng economic managers, hayaan ang mga regional wage board na magtakda ng minimum wage depende sa rehiyon. Mas muraan nilang mamuhay sa probinsya kaya tama lang na mas mababa ang sahod doon. Pero sabi ni Aryan na nagtapos ng kursong Maritime and Tourism at ngayon isang construction worker, sobrang baba naman ng sahod nila sa probinsya. Mahirap din po yung buhay sa probinsya. Maliit lang po yung doon sahod kasi provincial rate. Minsan po mahal po yung mga bigas, bilihin po. Tapos maliit lang po yung sahod. Sa gitna niyan, ilan sa mga prioridad na panukalang batas ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council ang lumusot sa BICAM at niratipika na ng Senado at Kamara ang BICAM report. Ibig sabihin, maaaring may isa batas kung pipirmahan ng Pangulo. Pero kahit walang pirma, magiging batas sa mga ito kapag lumipas ang 30 araw na walang aksyon mula sa Pangulo. Kabilang dito ang Virology Institute of the Philippines o VIP Act, E-Governance Act, Konektadong Pinoy Act o yung nagbabalangkas para mapalawak ang internet access sa bansa, pati ang panukalang batas na nagluluwag ng pagpapaupa ng mga pribadong lupain sa foreign investors. Niratipika na rin ng Kongreso ang BICAM report na nagpapahaba sa termino ng barangay at sangguniang officials. Kung may sa batas mula 3 taon, magiging 4 na taon ang kanilang panunungkulan. Ipagpapaliban din sa November 2026 ang dapat sanay barangay at sanggunian elections sa December 2025. Kung sakali, sabi ng COMELEC, mas makakatutok sila sa BARM parliamentary elections na nakatakda sa Oktubre. May mga kagamitan na hindi kami dapat bumili muna o i-procure dahil baka po kasi ito masira, katulad halimbawa ng indelible ink. Kung ito'y maririsa talaga sa November, marapat din po siguro na ito ay amin po i-reset upang mas pahabain natin ang magiging registration. Niratipika na rin ng Senado ang BICAM report para sa panukalang batas na nagbabalangkas sa paggamit ng nuclear energy at nagtatatag ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom. Pati ang Arrow Act o yung nagre-reforma sa Right of Way Act. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Independence Day sa Malaysia, nagpasaring si Vice President Sara Duterte sa mga anyay, nagbabalat kayo. Kasama niya roon ang 2 center judges na sina Amy Marcos at Robin Padilla. Saksi, si Rafi Tima. Gayunpaman, sa ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino.
nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Matapang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Isa sa nabanggit niya ang pagkakaaresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. At kaugnay sa impeachment proceedings laban sa kanya, sabi ng Vice, The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. kasama ng Vice sa Kuala Lumpur, sina Senadora Amy Marcos at Senador Robin Padilla na parehong nanawagan ng suporta para sa Vice Presidente. Gusto ko muna pong magbigay pugay, una-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Pugay Sara Duterte. Kapag sinisigaw niya, lalo ako tumatapang eh. At higit sa lahat ang ating pinakamamahal, Bibi Inday Sara Duterte. Sabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Nabanggit din ni Marcos sa mga nangyari sa Senado, gaya ng di nila pagsusuot ng impeachment robe noong mag-convene ang impeachment court. Alam po ninyo, isang gabi, na kami, tumayo kami bilang hukom at nagsuot ng damit bilang hukom. Nakita siguro ng iba sa inyo. Ayan. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color. Ayan. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Kasama sina Marcos at Padilla sa 18 pumabor na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban sa Vice. Kagabi, pinagtibay ng Kamara ang resolusyon para sertipikang naaayon sa saligang batas ang impeachment complaint, gaya ng hinihingi ng Senate Impeachment Court. Gayunman, kinwestiyon pa rin ni House Speaker Martin Romualdez ang utos na ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara. The decision of the Senate sitting as an impeachment court to return the articles of impeachment is deeply concerning. The House of Representatives acted not out of haste, but with deliberate care. We followed the law, we honored our mandate. Pero inaprubahan din ng mosyón na huwag munang tanggapin ang ibinalik na Articles of Impeachment hanggat hindi sinasagot ng Senate Impeachment Court ang mga tanong ng House Prosecution Panel sa pagbabalik ng naturang articles. Kung tinanggap po namin yung, ito po, kanya-kanya po kasi kami ng pananaw, no? Kung tinanggap po namin yung kanilang ninanais, di parang tinasabi po namin na tama po yung kanilang ginagawa. Marami po sa amin ang hindi po naniniwala at ang iba po sa amin ang paningin ay ito po ay unconstitutional dahil ito po ay wala naman po sa rules. We shall comply with the requirements of the impeachment court, not to abandon our cause, but to ensure the process continues. Because in matters of truth and accountability, the House does not back down.
hindi rin muna ipinadala sa Senado ang certification ng Kamara dahil pag-uusapan pa ito ng House Prosecution Panel. It was decided by the House leadership that the Secretary General can issue the certification for maybe for everyone's appeasement, but it does not necessarily mean that we will transmit such certification to the Senate. Yun po ang aming stand. Wala po silang authority to remand the articles of impeachment. It's not under the Constitution that they can return or remand the articles of impeachment. Hindi naman malinaw pa kung anong magiging aksyon ng Kamara sa ikalawang hinihingi ng impeachment court, ang paglilinaw ng papasok na 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Giit ni Senate President Chis Escudero, dapat igalang at sundin ng Kamara ang pasya ng impeachment court. Dapat din daw tumugon ng bise sa summons. Tanging Korte Suprema lang daw ang pwedeng magsabi kung unconstitutional o hindi ang kanilang ginawa. Sui generis ang impeachment court. Nakalagay din yon sa rules of court. Sui generis means it's a class of its own. Pwedeng gawin ng impeachment court anumang ninanais gawin ito ayon sa botohan. At kung may hindi man sumasang-ayon, malaya silang pwedeng iakyat sa Korte Suprema yan at hantayin natin magpasa ang Korte Suprema. Inaasahan ng impeachment court ang sagot ni VP Duterte sa summons sa June 23. Ang prosekusyon naman, merong hanggang June 28 para mag-reply sa tugon ng bise kung nanaisin ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Arestado ang dalawang subcontractor ng Meralco na inirereklamo dahil sa umano'y pangingikil. Ang mga suspect, pinalalabas umanong tampered ang metro ng kuryente para makahingi ng pera sa mabibiktimang customer. Saksi, si June Veneracion. Hindi na nakapalag ang dalawang lalaking ito nang palibutan sila ng mga tauhan ng PNP CIDG sa San Pablo, Laguna. Tinarget sa entrapment operation ang dalawang suspect na mga subcontractor ng Meralco at inireklamong nangikil umano sa isang electricity customer. Nung binigyan po siya ng disconnection notice, binuksan po ang metrohan ng Meralco at pinahawakan po sa ating complainant. At sinabi po na ang kanyang metro ay tampered at pwede siyang kasuhan at pwedeng magmulta sa halagang 300,000 pesos. Para hindi makasuhan at pagmultahin dahil sa tamper daw ng metro ng kuryente, nanghingi umano ang mga suspect ng 20,000 pesos sa biktima. Pero sabi ng biktima, hindi tampered ang kanilang metro. Modus lang daw yun ng mga suspect. Nagsumbong ang biktima sa mga otoridad, kaya naisagawa ang entrapment. Kinasuhan natin ng robbery extortion yung mga suspects in relation to RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga naaresto. Pero sa isang pahayag, nagpasalamat ang Meralco sa mabilis na aksyon ng mga otoridad. Nagpaalala sila na hindi raw naniningil o tumatanggap ng anumang bayad ang mga empleyado ng Meralco. At tanging sa mga Meralco Business Center lamang maaaring tumanggap at magproseso ng anumang bayad. Base sa investigasyon ng CIDG Laguna, may iba pang nabiktima ang mga suspect sa kanilang modus na palalabasing tampered ang metro ng kuryente na kanilang bibiktimahin para makapangikil. Umaapila sa kanila ang mga otoridad na magsampa rin ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyo saksi. Sa protesta, idinaan ng ilang grupo ang pag-alala ng Araw ng Kalayaan. Kasabay naman ng iba't ibang pagdiriwang, inilunsad ang bagong patrol vessel ng AFP. Saksi, si Chino Gaston. Ngayong Araw ng Kalayaan, giit ng mga grupo na nagrally sa People Power Monument sa EDSA kanina, ipagpatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bakit parang naghahanap sila ng win-win solution for the minority and for the pro-Duterte senators? Diba? It doesn't make sense. Pero may mga nagpahayag din ng pagsuporta sa Vice Presidente. Kaninang umaga, nagtangkari ng grupo na makalapit sa US Embassy bilang paggunita sa Araw ng Kalayaan. Pero hanggang Calao Avenue na lang nakarating ang mga ralista dahil hinarang na
ang magkabilang lane ng mga tauhan ng Manila Police District. Wala mang rally permit, hinayaan pa rin sila tapusin ang kanilang programa. Nandun palagi tayo sa maximum tolerance. Kung mapapansin nyo, na nandito sila pinapahayag nila yung kanilang mga saloobin, ito ba man ay pabor o hindi pabor sa ating gobyerno. Sa Luneta, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. Sa gitna ng mga hamon, dapat daw manindigan para sa tama. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Nanguna rin sa pagunita ng 127th Independence Day ng Pilipinas ang iba't ibang matataas na opisyal ng bansa. Tuloy rin ang pagdiriwang sa iba pang panig ng bansa. At ang kabayanihan ng mga lumaban para sa ating kalayaan, inalala pati sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Nasa Japan ito ngayon para lumahok sa Trilateral Maritime Exercise kasama ang mga Coast Guard ng Amerika at Japan. Sa South Korea, inilunsad ngayong araw ng AFP ang BRP Raha Sulaiman na pinakabagong offshore patrol vessel ng bansa. Ang barkong ipinangalan sa Raha na nanindigan laban sa mga mananakop, modernong sagisag-an nila ng katapangan at tibay ng loob ng mga Pilipino. Ayon sa AFP, magiging katuwang ito sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. 16 na bansa ang naghahanap ng mga skilled worker mula sa Pilipinas. At tampok po yan sa job fair ng Department of Migrant Workers na dinayo ng libo-libong aplikante ngayon pong Araw ng Kalayaan. Saksi si Darlene Kai. Hindi pa man nagsisimula ang Independence Day Job Fair sa isang mall sa Ortigas, mahaba na ang pila ng mga gusto mag-apply para sa mga trabaho abroad. Isa rito si Joselito, isang bartender. 15 taon siyang nagtrabaho sa Dubai pero umuwi sa Pilipinas noong 2022 para dito na magtrabaho. Pero hindi raw sapat ang oportunidad at kita dito sa bansa. Maraming competition talaga, especially nagkakaedad na rin. Siyempre pinipili ng mga employer yung mga medyo bata, yung medyo fresh, and then may mga experience din dito. Pero sa experience, mas lamang tayo sa kanila. Ayon sa DMW, may 3,630 job orders dito ngayong araw mula sa 10 participating job recruitment agencies patungo sa 16 na bansa na nangangailangan daw ng skilled workers. Ang isang nakikita kong trend is in terms of tinatawag na skilled workers, hindi na yung dating professional o highly professional or technical. Yung tinatawag na skilled sets na meron naman tayong kaukulang surplus o marami naman talaga tayong panggagalingan. Yan ang isang na-observe ko na hindi na masyado papasok yung usapin na tinatawag na brain drain o maubos yung workforce natin. Ilan sa mga aplikante ang hired on the spot. Ang call center agent na si Angelica na hire bilang cleaner sa Saudi Arabia. Naghahangad daw siya ng mas malaking kita at mas magandang oportunidad. Overwhelming po, tsaka mixed emotions kasi hindi po ini-expect na pwede pala yun na hired on the spot. Mas maganda rin kasi yung opportunity kapag nasa ibang bansa. Magiging regular na raw itong job fair para sa mga naghahanap ng trabaho abroad. Pero bukod dito, meron na rin daw programa yung DMW para sa mga kasalukuyan ng OFW pero gustong madagdagan yung kanilang kaalaman at kasanayan para makahanap sila ng mas magandang trabaho at oportunidad para sa kanila. We are preparing ourselves for a smoother path towards upskilling. Isang OFW domestic worker halimbawa galing sa abroad, nag-alaga ng bata o matanda, pwede na siyang bumalik dito sa bansa, ma-assess o di kaya mag-training para maging caregiver naman, para hindi na domestic worker yung pagbalik niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.